Ayan mga bro, so bale may dumayo dito sa atin na Honda Wave 125. Ayan, so ang problema nito mga bro ng Honda Wave na ito ay ayan, so pumuputok po ang mga fuse. So nakailang fuse na ng palit. So laging sumasabog. Ngayon ang natuluyan is yung fuse box mismo. Yun yung nasira. Okay? So mga bro, tuturuan ko kayo ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips. Ito tapos na natin gawin ano. Kita nyo, kalat-kalat na yung harness. So tuturuan ko kayo ng mga diskarte, mga tips kung paano ang mas madaling pag-troubleshoot para mas mabilis natin malaman kung saan yung nagka-problema. Okay? So yan mga bro, bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. Alright. Ayan mga bro, so kung makikita nyo, bale ito yung fuse ni bro. Ito yung stock ng Honda Wave 125, no? Kahit sa ang motor mga bro, yung ituturo ko sa inyo ay applicable pong gamitin yung ganitong diskarte sa pagtutroubleshoot. So kung mapapansin nyo mga bro, bale binabalik na natin yung fairings nya kasi nahuli na natin yung problema. Ayan, tapos nagpalit tayo ng dalawang fuse na mas makapal ang mga wire. Tapos gumamit tayo ng 10 amperes kasi wala naman 10 amperes yung isa, 50 parehas 10 kasi wala naman load yung motor na ito, wala naman siyang mga ilaw. So stock na lang o para pag nagkaroon ng trouble, automatic na puputok agad ang fuse. Kasi mga bro, ang mangyayari dyan kapag malaki yung amperahe ng ating fuse, minsan nagsusunog na yung wire pero hindi pa sumasabog yung fuse kasi mas mataas ang amperahe. Okay, ganito yan mga bro ang nangyari kanina. Kapag ka sinususi yung susian, sumasabog yung fuse. Paano ba ang diskarte dyan? Ano ba yung mga diskarting gagawin nyo mga bro kapag ka nangyari ito sa motor nyo? So normally mga bro, kapag ka nagsusunog yung fuse, talagang may short na wire. Meron nagdidikit dyan na positive tsaka negative. Okay? Tandaan nyo lagi, kapag ka yung fuse sumasabog, meron nagsushort na wire. Yung positive tsaka yung negative nagdidikit. Kasi yung positive at tsaka yung positive, kung magdikit man yon, walang sasabog doon. Either lang may umilaw na mga load, kaya ng halimbawa yung positive ng accessory nakadikit sa positive ng taillight. Ang mangyayari doon, iilaw lang yung taillight. Yung positive nakadikit doon sa positive ng signal light, iilaw lang yung signal light. Ganun ang mangyayari. Pero pag once na yung positive nakadikit sa negative, abay, kung hindi pumutok ang wire, kung hindi uminit, sigurado yung fuse natin masisira. Ngayon, ano ba yung gagawin nyo kapag ka nangyari sa inyo? Ganito mga bro, paisa-isa. Halimbawa yung fuse nyo sumasabog. So ang gawin nyo, i-off nyo muna ang motor. Tapos magbunot kayo ng isakit paisa-isa. Okay? Ano ba yung ibig sabihin? Magbunot kayo ng mga, kasi yung mga motor natin mayroong mga sakit yan, kagaya nito. Ito, sakit ng signal light. Ayun, may sakit dito ng, ayan, lahat ng sakit, isa-isa nyong bubunutin yan mga bro. Pero habang binubunot nyo yan mga bro, i-on nyo. Tapos mas maganda gumamit kayo ng fuse na, wag muna kayo gumamit ng fuse mga bro. Kumuha kayo ng wire na manipis, yun muna ang ikabit nyo dito sa fuse para hindi kayo masayangan. Kasi kung lahat ng trouble kakabit nyo ng fuse, makakadami kayo ng fuse. Ang diskarte ganon, lagyan nyo muna siya ng wire na, kumuha kayo ng wire na manipis. Yun yung muna yung gagamitin temporary. Tapos halimbawa, binunot nyo tong isang sakit, binunot nyo. Diba? Binunot nyo. Tapos susuyin nyo agad. Pag pumutok, hayaan nyo lang siya nakabunot. Tapos magbunot ulit kayo ng ibang sakit. Yung CDI, yung relay, yan, binunot natin yung relay. Ayan, so binunot natin yung relay. Tapos pag binunot nyo yung relay, susian nyo muna. Kapag ka pumutok, bunot ulit kayo sa CDI. Ito yung CDI ng Wave 125. Bunutin nyo muna, tapos susian nyo naman. Pero pag pumutok, lagyan nyo ulit ng wire mga bro. Lagyan nyo ulit ng wire. Kung wala kayong tester na ginagamit sa paghahanap ng ground, yun ang pinaka-epektibong gagawin nyo mga bro. Okay? So bubunutin nyo lahat ng mga sakit. Ngayon, pagka ang mangyayari kasi dyan mga bro, mahuhuli nyo ang sakit nyan. Kapag ka lahat ng sakit na bunot nyo,
Tapos lahat ng sakit na bunot nyo, tapos hindi nyo pa nakuha yung kung saan yung trouble, automatic mga bro, balatan nyo na yung harness. Kasi nasa loob po, ayan, kagaya nyan. Ito kasi nakasil dyan ng ano, nakasil dyan ng ito. So kaya binalatan na natin mga bro. Ano? So nakaselyado yan. So kapag ka lahat ng sakit halos naubos nyo na sa motor, lahat ng sakit. Tapos hindi nyo pa rin mahanap kung nasaan yung ano, kung nasaan yung trouble or nasaan yung ground, automatic ang sakit ng motor na yan ay nasa harness, ano mga bro. Pero dito mga bro, ayan, maraming sakit dito. Yung sakit ng gear indicator, yung sakit ng headlight. Ayan. So bubunutin nyo na pa isa-isa. Ngayon, pagka nabunot nyo, halimbawa na-timingan nyo, isang bunutan nyo pa lang, nakuha nyo na, binunot nyo to. Tapos pag susi nyo, hindi na pumutok yung fuse, automatic yung papunta sa taas, yun yung may trouble. Okay? Yun yung naman yung hahanapin nyo. Yan, ganun mga bro ang diskarte. Mas mabilis yung makukuha, mas mabilis yung mahahanap kung nasaan yung trouble. Okay? Ganun mga bro ang basic tips ko sa inyo. Sundan nyo lang yung sinasabi ko kasi subok ko na yan mga bro kapag merong mga trouble na grounded na motor na dinadala dito sa atin. So bago nyo kalasin yung harness, bago nyo, ito kasi nadugtong na yan mga bro. Ang nangyari dito, yung positive nakadukot nga sa negative, nakadikit siya sa negative. Ayan, kaya inaayos natin yung harness. So hindi siya dito, hindi natin nakuha dito sa pagbunot-bunot ng mga ano, hindi natin nakuha sa pagbunot-bunot ng mga sakit. So talagang nasa harness yung kanyang problema. Pero kung sakali mga bro na maganda yung harness, minsan kasi naka-encounter ako, ang problema niya is yung headlight. Yung head, di ba ang headlight ng mga ibang mga motor, hindi siya kontrolado ng switch. Pagka umandar, automatic ilaw ng headlight. Ganon yung ibang design ng motor. Kapag ka umandar ang makina, automatic ilaw na yung headlight. Ngayon, kapag ka pinapaandar, sumasabog ang fuse. So unang attempt ko pa lang, binunot ko yung sakit ng headlight, binunot ko yung sakit ng headlight natin, nakuha ko na agad yung sakit. So ganun mga bro sa pagtutrouble, hindi laging mabilis makuha ano. Kailangan yung pagtiyagaan ng pag-wiring kasi mabusisi, mahirap naman hulaan lang kung nasaan ang problema. So ganun lang mga bro ang diskarte. Yun ang mga ginagawa ko pag may nagpapaayos dito sa atin ng mga ganitong klaseng sakit ng motor. Gaya niya no, sabog diba? So ngayon, okay na po yan, wala nang trouble yan. So pag inon ko, ayan, automatic may neutral na. So ma-under na rin yan oh. Yan, one kick na lang yan mga bro. So dinala dito yan ang may-ari, nagtulak siya. Yun, malayo yung kanyang pinagtulakan. Galing pa siya doon sa kabilang, doon sa kalsada, malayo yung pinagtulakan niya. So ngayon okay na yan, isisilyahan na lang natin. Babalutan natin ng tape. Yan, babalutan natin ng tape lahat yan para maiwasan yung pagdidikit ng positive at negative. Tapos wag nyong irerekta. Napakahalaga na lagi kayong may fuse box. Kasi protection yan, protection para hindi masunog yung mga load at mga wirings natin. Okay? So siguro mga bro, nandito lang yung video natin ano. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nakatulong sa inyo yung ating video ngayong araw.